Ngayong araw may papakita ko sa inyong dalawang product na ginagamit ko para sa aking personal in-ear monitor. Unahin natin yung earphone na ginagamit ko. Ang gamit ko ay EDX Pro o yung KC na brand. Actually pare-paras kami magkakabanda ng binili na earphone. So isang brand lang yan at isang model. Pag open natin ng box, makikita agad natin yung dalawang earphone na nandito. Then sa loob naman ng box, ayun doon yung cable na naka-plastic pa. Ayan, transparent yung kulay ng kable. So kitang-kita mo yung copper na nasa loob. At mukhang high quality naman yung ginamit na materials dito. At meron din siya kasamang extra earbuds para kung sakaling mawala yung gamit mo, ay may pamalit ka. Pagdating naman sa quality ng earphone na to, para sa akin maganda siya. Buo yung tunog at klaro yung mga detalye. Isunod naman natin itong Likato wireless monitor system. Para sa akin kasi mas okay na wireless yung gamit mo kapag dating sa tugtugan para less hassle at konti lang i-setup mo. Kaya naghanap ako ng mga brand na maganda at mura lang, kaya ito yung nakita ko. Pagbukas ng box, makikita mo yung dalawang unit, yung receiver at yung ating transmitter. Itong transmitter ang kinakabit natin sa ating mga mixer. Dito pumapasok yung tunog na nagmumula sa ating mga mixer na naririnig naman natin doon sa ating receiver. Ito naman yung ating receiver. Dito tayo nagko-connect ng ating mga earphone para marinig natin yung ating monitor. Meron na siyang kasamang sarili niya na USB cable. Yung standard na USB cable, tapos yung kabilang dulo ay yung dalawang naka-split na Type-C na USB para sabay natin mag-charge yung ating dalawang unit. At meron din siya kasamang mga cables na gagamitin natin para i-connect sa ating source. Yung isang dulo nitong cable ilalagay natin sa ating transmitter at yung kabilang dulo naman kung saan ang source mo ilalagay. Pwedeng cellphone at meron tayong adapter dito para pwede natin gamitin sa mga mixer. Kailangan na stereo adapter yung gamitin natin dahil earphone yung kailangan natin, so para maging stereo yung tunog niya, kailangan na stereo din yung ating adapter na gagamitin. Ngayon tignan natin yung mga controls na nandito sa ating mga unit. Unahin natin itong transmitter natin. Sa pinakataas ng ating transmitter, makikita natin yung pair button. Dito tayo mag-pair ng ating mga unit kasi pwedeng i-connect itong ating transmitter sa multiple na receiver. Sa kanan niya naman makikita natin yung input kung saan tayo magkakabit ng ating cable papunta dun sa ating source. Sa gilid niya naman meron tayong dalawang controls dito. Una yung ating power o yung on and off na once na binuksan mo ay mag-blink yung ating transmitter. At continuous lang yung blinking niyan hanggat hindi natin binubuksan yung ating receiver. Ibig sabihin naghahanap siya ng paired device o yung ating receiver ay hinahanap niya. At once na nag-open na tayo ng ating receiver, makikita natin na mag-i-stop na yung blinking niya. Ibig sabihin, paired na silang dalawa. Yung kabilang control niya naman ay para doon sa selector ng ating mono at ng stereo. Pwede kang mag-select dyan kung anong gusto mo marinig, kung mono lang or stereo lang. Kapag naka-stereo, syempre gagana parehas yun nasa tenga natin. Kapag nilagay natin sa mono, yung isang tenga lang ang maririnig natin na gumagana. Sa ilalim naman makikita natin yung USB Type-C na charging port. At sa likod ng ating mga unit, makikita natin na meron tayong clip na pwede nating ikabit kung saan natin palagay na magiging safe yung ating mga unit. Isunod naman natin yung receiver ng ating wireless in-ear monitor. Sa taas, nandiyan pa rin yung ating pairing button. Yung kabila naman, ito yung input naman natin para sa ating earphone. Sa side naman niya, makikita natin yung kapares na controls ng ating transmitter. Yung power button ng ating unit at syempre yung toggle ng ating stereo and mono. Sa harap naman ng ating receiver ay mayroon tayong volume control. Dito pwede tayo maghina at maglakas ng ating earphone. Malaking bagay na naglagay sila ng volume control dito sa ating receiver. Kasi nga hindi na natin kailangan lumapit dun sa ating headphone amplifier kung gusto nating hinaan o lakasan yung ating unit. Para sa akin, okay naman yung unit na to at maganda rin yung quality ng audio na lumalabas sa kanya. At yung range niya ay umaabot ng 30 meters. Sinubukan ko siya at around 30 to 40 meters nasubukan ko siya. Malinaw yung tunog niya kahit na ganong distansya. Hindi siya nagbe-break up. Wag lang masyadong maraming obstruction dun sa paligid na makaka-interfere dun sa signal. Pero sa ganong range, ganong kalayo, klaro pa din yung kanyang audio. So, bali sa experience ko sa paggamit ko sa mga unit na to, yung kombinasyon nilang dalawa ay napakaganda. Ang linaw nung tunog, yung detalye yung hinahanap ko, nandoon na. At pinaka-importante, kalmado na yung tugtugan. Mas masayang tumugtog ng narinig mo lahat yung detalye yung hinahanap mo at mabibigay mo talaga yung 100% mo na performance. At para naman sa mga gustong bumuo ng kanilang personal in-ear monitor para sa inyong banda, meron tayong ginawang video para dyan. Puntahan nyo lang yung link at panoorin nyo. At kung nagustuhan mo ang video na to at nakatulong sa iyo, please subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Val ng Musika Right sa Kwento Musikero. Maraming salamat po.